Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga ka-GMB, good morning beautiful at welcome sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Wednesday. Tandaan po natin, with God, life is beautiful. Sa lahat ng patuloy na mga nagsusumikap, naghahanap ng buhay na mapalad, pinagpala at matagumpay, ang tanging susi, tanging sikreto, ay ang paghahari ni Kristo sa puso ng bawat tao. Because Jesus came to give us life and have it more abundantly. Ang kalooban at plano ng Panginoon ay dalhin po sa atin ang buhay na mapayapa, masagana, pinagpala upang tayong lahat ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Again, welcome po sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Wednesday. At bilang pasimula, give honor to those whom honor is due. Nais ko pong pasalamatan at i-acknowledge po ang aking mga kasama sa aking schooling. Kahapon po'y nagkaroon uli kami ng schooling, ang TSRG Academic Team. Sa pangunguna siyempre po ng ating Bishop Cardencio. Bishop, maraming pong salamat sa patuloy na gabay at patnubay na ginagawa niyo po sa ating lahat. Ang ating Dean, si Pastor Antonio J.D. Basco Bragais. Sir, maraming salamat sa inyong pagtuturo sa amin. At ang ating mga kaklasmate, Pastor Alfredo Gaiba, Pastor Dave Bivora, Pastor Jonel Galion, and Pastora Lailani Justiniano. Alam niyo po, napakasarap talagang mag-aral ng salita ng Diyos. Again, maraming salamat po sa Panginoon, kay Bishop Carding, kay Pastor Bragais, na nabigyan kami ng pagkakataong muling mag-aral ng kanyang salita. At dahil dito, almost 8 o'clock na po ako ng gabi nakabalik sa bahay, kaya hindi natuloy yung ating leaders, workers meeting. At mamayang hapon po, o mamayang umaga, 10 o'clock hanggang 2 o'clock, meron pong Team Revivalist Army Fellowship na gaganapin sa Quezon City. Again, maraming salamat po sa ating mga senior pastors, sa ating mga mentor, Bishop Tony Mariohay and Bishop Cardencio, sa lakat ng team pastors, team churches, Team Makati, Montalban, Pampanga, Japan, and New Zealand. Good morning, beautiful. Simulan po natin ngayon ang ating talakayan. Kahapon ay sinimulan po natin ng isang paksang napakaganda ng ating topic, praise over protest. Nalaman po natin, stop complaining, start praising. Stop the grumble and start the grace. Dahil nalaman po natin sa ating binasang talata sa James chapter 5 na tayong lahat ay inuutusan na itigil na po natin ang pagrereklamo o yung pagsisisihan sapagkat ito po'y hindi nakalulugod sa Diyos. Bagkus ito po'y magdadala ng hatol ng ating Panginoon. Take note, complaining or grumbling delays our breakthrough. It will hinder God's blessing. Kapag tayo po'y patuloy na reklamador, patuloy na naninisi, ito po yung mag-aantala para tayo iangat ng Diyos. It will delay our breakthrough and it will hinder the blessings of God. But praising God and patience will position us for God's perfect plan. Kaya sa lahat po ng mga manonood natin, sa lahat ng mga kasama natin sa ating live ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, isa itong palaala at utos sa atin, stop grumbling, stop complaining, and start praising our God. Review lamang tayo sa ating tinalakay kahapon, yung first two principle na ating natutunan. Number 1, post the pessimism. Itigil po natin yung pagiging negatibo natin. Sa paanong paraan? By guarding our tongue. Number 2, nalaman din natin kahapon,
protect the peace. Ingatan po natin yung ating kapayapaan. Sapagkat nalaman natin, grumbling and complaining are stealers of joy. Nanakawin ito yung ating kaligayahan at kapayapaan. So let us avoid gossip and conflict. So ngayon, ituloy po natin yung part 3, 4, and 5 ng ating topic na tinatalakay, praise over praise. Sa lahat ng ating mga manonood, tandaan po natin, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Na tayong lahat ay hindi lamang maging kontento na pinagpapala ng Diyos, kundi tayong maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kaya't habang tayong lahat ay nakikinig at nanonood at nag-aaral, ibahagi po natin ang programang ito. Naniniwala tayo that the Word of God is alive, powerful, and sharper than two-edged sword. At kaya nitong abutin ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nitong katagpuin ang lakat ng ating ipinapanalangin. Kaya kapatid, kung gusto mong ikaw ay tunay na pagpalain ng Diyos, be a channel of God's blessing. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Number 3, practice patience. Anong ibig sabihin ng practice patience? Trusting God's timing. Magtiwala po tayo na ang Diyos kailanman ay hindi na di-delay. God is always on time. Ang sabi ng James chapter 5 verse 8, be patient, strengthen our hearts because the coming of the Lord is near. Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, tayo daw po'y mapagtimpi. Kahapon nga usapan namin sa aming pag-aaral, natalakay namin yung second coming or the last day. Napag-usapan namin, we are no longer living on the last days. Neither we are no longer living on the last of the last days, because we are living on the last moment. That anytime, pwede nang talagang bumalik ang Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, because the coming of the Lord is near, be patient. Ito yung pangatlong paraan na itinuturo sa atin sa ating topic na praise over protest. Matuto po tayong magtimpi. Patience keep us aligned with God's perfect plan. Kapag tayo po'y mapagtimpi, pasensyoso, tayo po'y lumalakad at lumilinya sa plano ng ating Panginoon. Life is slow-mo sometimes. Minsan may mga pagkakataon na parang ang bagal ng pagkilos ng buhay natin. Lalo na kapag tayo nananalangin at may hinihingi sa Diyos, parang napaka-slow mo ng pagdating ng katugunan ng ating mga pinapanalangin. But take note, patience will ensure us that the blessing will arrive. Maaring tinitest ni Lord yung ating patience. Maaring tinitest ni Lord yung ating submission, obedience, and trust. Magtiwala tayo sa perfect timing ng Diyos. Tulad ni Abraham, he waited for Isaac despite the long delay. For 25 years, hinintay ni Abraham yung tinatawag nating pangako ng Diyos sa kanya, na siya'y magiging ama ng lahat ng bansa, na ang kanyang magiging anak ay sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dalampasigan. Bagamat ang katotohanan, silang mag-asawa ay pareho na pong matatanda. Ang kanyang asawa baog at ang kanyang asawa menopause. Imposible na silang magkaanak. Subalit nangako ang Diyos sa kanila na sila'y magkakaroon ng anak. At tinitest dito ng Diyos yung patience ni Abraham at patience ni Sarah. At alam nating lahat ang nangyari. Si Sarah
naging impatient. Paalala lang ito, sa lahat ng mga tao, tayong lahat na nakikinig ngayon, meron bang ipinangako sa iyo ang Diyos na hinihintay mong dumating? Meron ka bang ipinapanalangin sa Diyos na inaangkin mong darating na? Tandaan po natin ito. Complaining shows our impatience. And patience shows our faith. Tinitest ni Lord kung gaano tayo katagal manalig, magtiwala, umasa, sumunod, maglingkod sa Kanya. Si Sarah, bagamat narinig niya ang pangako ng Diyos na sila'y magkakaroon ng anak, naging impatient. Alam niyo, ginawa ni Sarah? Pinangunahan niya ang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang katulad na si Hagar, at ito yung kanyang pinasipingan sa kanyang asawang si Abraham, at sila'y nagkaroon ng anak na ang pangalan na Ismael. At alam nating lahat na hanggang sa panahon natin, ang bansang Israel ay inaaway ng mga lahi, ang bansang Israel ay inaaway ng mga lahi ni Ismael. Dahil ang mga Ismael na ito ay naniniwala, sila po yung dapat na, sila yung tagapagmana, sila yung firstborn ni Abraham, na dapat ay naging lahi ni Abraham. Ano nangyari? Because of impatience, it brings forth Ismael. Kapag tayo pa'y nawalan ng pagtitiwala at pinangunahan natin ng Diyos, naging impatient tayo, yan ang lilika ng Ismael ng buhay natin. At ano ba ngayon ng Ismael sa Israel? Kaaway nila. Inaaway sila. Kaya mga kapatid, the third principle of praising over protest, learn to practice patience. Dahil pag hindi tayo naging pasensyoso, lilika yan ng Ismael ng buhay natin, naging na kontrabida at laging kaaway at kagalit sa atin ng ating Panginoon. Aawayin tayo lagi. Yan ang magiging problema mo. Bakit? Si Ismael ay bunga ng impatient. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, huwag kang magmadali. Huwag kang maging impatient at huwag mong pangunahan ng Diyos. The moment na naging impatient ka at pinangunahan mo ang Diyos, lilikayan ng Ismael ng buhay mo. At ang Ismael ng buhay mo ang magiging sakit ng iyong ulo at problema mo na nararanasan ngayon ng bansang Israel. Tama o may tama? When someone annoys you, instead of side-eyeing or ranting, remember this: God's timing is always perfect. Walang rush sa blessing. Huwag tayong magmadali. God is always on time. Patience is not just the ability to wait, but patience is how we act while waiting. So pag sinabi natin learning the attitude of patience, hindi lang ito paghihintay. Kalakip nito habang tayo naghihintay. Marunong ba tayong sumunod sa Diyos? Marunong ba tayong magtiwala sa Diyos? Marunong ba tayong patuloy na gumawa ng mga pinagagawa ng Diyos sa atin? So again, God uses people to test our patience. He is building. And patience is not passive, but patience is a powerful silence. So the third principle do sa ating praise over protest, learn and practice patience. Nang ibig sabihin, trust God's timing. Kaya sa lahat ng binasa at talaka, huwag kang magmadali. Sa lahat ng mga nagtatrabaho, nag-a-apply, huwag kang magmadali. Sa lahat ng mga nananalangin, huwag kang magmadali. Learn to trust God's timing. Ingat ka. Kapag nagmadali ka, at kapag pinangunahan mo ang Diyos, yan ang lilika ng Ismael ng buhay mo. Ang magdadala lagi ng sakit ng iyong ulo at magdadala lagi ng problema at aagawin niya ang mga blessing na dapat ay sa iyo. Tama o may tama? The fourth, pang-apat, prioritize positivity.
Dapat lagi tayong positive. Paano? By focusing on gratitude. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay, ano tinuturo sa atin ng Diyos? Maganda o hindi maganda, mapangit, madilim, masakit, mahirap. In everything, give thanks. Yan ang ibig sabihin ng prioritize positivity. Ito dapat yung mindset natin. Let's always celebrate God's goodness because gratitude beats grumbling. Lakat ng blessing na natatanggap natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. At kapag tayo nagpapasalamat, it beats grumbling. Tinatalo, pinatataob, at pinababagsak ang espiritu ng pagiging reklamo at paninisi kapag tayo marunong magpasalamat. Complaining fades when our heart is full of praise. Nawawala ang espiritu ng pagsisisi kapag ang puso natin ay punong-puno ng pagpupurit, pagpapasalamat. Take note, kung puro reklamo, paano tayo makakapil ng blessing? Complaining blinds us to blessing. Pakisulat yung nga po sa inyong comment section. Complaining blinds us to God's blessing. Kung lagi kang nakatingin sa bad, sa negative, sa problema, hindi mo makikita yung good. Napansin nyo ba? Kapag tayo kumakain at nagreklamo ka kagad, hindi mo na mai-enjoy yung sarap ng pagkain. At hindi mo na mapapagpasalamat yung blessing sa iyo ng Diyos. Kapag nagtatrabaho ka, nagrereklamo ka sa trabaho mo, hindi mo ma-enjoy yung trabaho, ang daming walang trabaho, ikaw may trabaho. Sa mga estudyante, papasok ka ng iyong eskwelahan, nagrereklamo ka. Hindi mo ngayon ma-enjoy at hindi mo mapagpasalamatan, nag-aaral ka. Maraming bata hindi nakakapag-aral. Amen? So tandaan po natin, complaining blinds us to blessing. Huwag tayong papayag na dahil sa ating pagrereklamo at dahil sa ating paninisi ay binubulag tayo na hindi tayo magpasalamat sa Diyos. At binubulag tayo na hindi natin ma-enjoy yung blessing ng Diyos. Take note, shift your focus. Anong ibig sabihin ng shift your focus? Count your wins, small or big. Start a gratitude journal, things every night na thankful ka. Mag-shifting po tayo. Sa halip na nagrereklamo, magpasalamat. Sa halip na naninisi, magpuri ka sa Panginoon. Sa halip na naglilista ka ng mga pangit, ba't hindi mo ilista lakat ng pagpapala mo bago ka matulog buong maghapon? Ano mga blessing sa iyo ng Panginoon? Take note, life is too short to be salty. So instead of being salty, be sweet. Napakaikli ng buhay para lagi ka na lang nagrereklamo. Napakaikli ng buhay para na lang lagi kang naninisi. Napakaikli ng buhay para lang mapuno ka ng kaalatan at kaasiman ng buhay. Ba't hindi ka magpasalamat? A positive attitude will cause a chain reaction. Ano yung chain reaction? A chain reaction of positive thought, positive events, and even positive outcome. Ito yung pang-apat na itinuturo sa ating topic na praise over protest, prioritize positivity. Nang ibig sabihin, let's focus on gratitude. Instead na magreklamo, instead na manisi, ba't hindi ka magpasalamat? Ba't hindi ka magpuri? Huwag kang papayag na ikaw ay nabubulag at nilalason ng iyong pagrereklamo at hindi mo ngayon ma-enjoy ang blessing mo at hindi mo nagagawang magpasalamat sa Diyos. Amen? Tama o may tama? The last and final, pray proactively. Anong ibig sabihin ng pray proactively? Replacing complaint with prayer. Anong sabi po ng Philippians 4:6? Do not be anxious. Do not worry.
But in everything, pray. Ito yung pinakamahalagang bahagi ng ating topic na praise over protest. Ba't hindi mo i-train at sanayin ang sarili mo? Instead na magreklamo ka, instead na manisi ka, ba't hindi ka manalangin? There is power in prayer. Ito yung tinatag nating spiritual guard. Turn your irritation into intercession. Again, isulat niyo po sa inyong comment section. Turn your irritation into intercession. Sa halip na nai-irritate ka, nagagalit ka, nagiging negatibo ka, nagre-reklamo ka, naninilis ka, ba't hindi ka lumuhod? Hindi ka manalangin at tumawag sa Diyos. Because when we pray, God steps in and miracles happen. At malay mo, kaya ka talaga pinapahintulutang makaranas dyan ay para manalangin ka. Prayer is our post button. Parang post button yan. Talk to God instead of talking trash. Ba't hindi ka makipag-usap sa Diyos? Sa halip na magsalita ka ng puro basura, puro negatibo, puro reklamo, puro paninisi. Talk to God instead of talking trash. Nag-glorify pa natin si Lord. Kapag puro basura ang lumalabas sa ating bibig, ang nag-glorify natin ng demonyo. So ang pagrereklamo, paninisi at pagiging negatibo ay mga basura ng ating mga bibigyan. Hindi tayo dapat ganyan. Dapat magpasalamat. Instead of side-eyeing, instead of venting, ba't hindi natin pag-pray yung taong yun? Ba't hindi natin pag-pray yung sitwasyon? Instead na magreklamo ka, manis, ba't hindi mo siya ipag-pray? Mas powerful yun. Instead of venting to others, let's vent to God. And that is our safest place. Lumapit ka sa Diyos. Kung i-DM mo lang si God, never kanyang ibablock. Yes, complaining is easy, but prayer is powerful. Mga kapatid, mga kaibigan, naway na pagpala tayo ng ating mensahe ngayong umagang ito. I-summarize lang natin. Practice patience. Learn to trust God's timing. Huwag kang maiinip at huwag mo siyang pangungunahan. Lilikaya ng Ismael na magiging problema ng buhay mo. Prioritize positivity. Let us focus on gratitude. Sa halip na magreklamo, ba't hindi ka magpasalamat? And number 3, pray proactively. Instead na maghali ka, instead of talking trash, talk to God. Sa halip na magsalita ka ng puro basura na hindi nakalulugod sa Diyos, at hindi ka manalangin, at maranasan mo ang himala ng ating Panginoon. So sa ating closing, sa ating wise up, sinare ko to sa inyo kaninang umaga, stop the stress. Start the service and stand in the Spirit. Itigil na po natin yung pagrereklamo. Itigil na po natin yung paninisi. Itigil na po natin yung pagiging negatibo. And start the service. Magsimula tayong maglingkod sa Diyos. Sumunod at magtiwala. Matutong magpasalamat. Matutong magpuri. Matutong maging positibo. And stand in the Spirit. Sa tulong at biyaya ng kanyang kapangyarihan, may gagawin siyang himala. Complain don't solve any problem. But Spirit-led, it will do. Ang paninisi at pagrereklamo, wala itong nilulutas sa problema. Pero ang Espiritu ng Diyos, yan ang lulutas ng ating problema. Submission to God turns stress into strength. Kita ninyo? Yung stress natin, magiging strength kung ibibigay mo sa Diyos yan. And the judge is close. Diyos speaks
that glorifies, not speaks, that gossips. Dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon, piliin natin ang mga salitang nakapagbibigay ng papuri sa Diyos, hindi mga salitang nakapagbibigay ng lason sa ating kapwa. Again, praise over protest. Stop complaining, start praising. Stop the grumble and start the grace. Kapatid, kaibigan, kung ikaw yung tipo ng taong lagi kang reklamador, palasis at negatibo, ilapit natin sa Diyos yan. Laso ng buhay yan, basura ng buhay yan. At yan yung mga naghahadlang at pipigil ng iyong breakthrough at ng iyong blessing. Sabihin mo lang, Panginoong Hesus, patawad po sa aking pagiging reklamador. Patawad po sa lagi kong paninisi, pagiging negatibo, at pagsasalita ng mga basura laban sa aking kapwa. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso, ang isip, katawan, kaluluwa at espiritu. At ibalik mo sa akin, Lord, ilagay mo sa akin ang espiritu ng pagpapasalamat, pagpupuri, pagiging positibo, ang pagsunod at pagtitiwala at paglilingkod sa iyo. Simula sa araw na ito, no longer my will, but let thy will be done. Maghari ka at baguhin mo ko at maging daan ako ng pagbabago sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay taus-pusong sumunod sa panalangin, congratulations. The Bible says you are now a new creation. The old has gone, the new has come. And this is not the end. This is just the beginning. Kapatid, kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin at masamahan ng nananalangin, meron tayong prayer house. Kung nais mong patuloy na makapakinig at mag-aral ng salita ng Diyos, meron tayong house church. Once a week lang. Pwede tayong online or on-site, virtual or face-to-face. 30 minutes lang. Pwede kayong pumunta sa inyo para dalhin natin ang salita ng Diyos. Kapatid, tandaan po natin ito. Napakalapit na ng pagbabalik ng Diyos. Kung hindi pa ngayon, kailan ka pa susunod sa Kanya? Kailan ka pa maglilingkod sa Kanya? At kailan ka pa magtitiwala sa Kanya? Naway na pagpala tayong lahat ng ating gawain ngayong umagang ito. Again, sa lahat po ng ating mga kapatiran na nanonood, nagla-like, nagko-comment, nag-share, marami pong salamat. And I pray na patuloy kang gamitin at pagpalain ng Diyos. At sa lahat ng mga star senders, may mga nagpapadala ng isang salamat po. Lalo na po sa ating mga Kingdom Covenant Builders partner po natin, salamat. Sa mga sumusuporta ng ating gawain at sumusuporta sa inyong likod, marami po salamat. And I pray, I declare and I prophesy 1,000-fold of blessing in return in every spectrum of your life. In Jesus' name, receive it. Kapatid, kaibigan, God's willing, kita-kita ulit tayo bukas, last day ng ating GMB. Muli po itong yung kaibigan, ito pong yung lingkod, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, with God, life is beautiful. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Kaya hindi pa tayo tinatawag, marami pa tayong dapat dalhin na mga kaluluwa, kaibigan, kapamilya, kabarkada. Dalhin natin sila sa Panginoon. At dalhin natin sa kanila ang pag-ibig, paghahari, pagpapala, pagliligtas at pagbabago ng Diyos. Instead na tinitingnan at pinapanood nating winawasak ng mundo, winawasak ng kasalanan, winawasak ng bisyo ang buhay ng mga tao ito, dalhin natin sila sa Diyos. At dalhin natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Take note, God is too wise to make mistake, and God is too good to do evil. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Shalom. Shalom.